Para sa ating next stop, dadayo naman tayo sa lugar ng matatapang, ang Cavite. Napakagandang kasuotan, kamahalan. Para samahan tayo sa ating food adventure, makakasama natin ang sparkle artist at unang hirit funliner na si Jenzel Angeles. Hello mga kapuso! Ako syempre, pag-usapang pagbuburo, hindi mawawala ang paggawa ng bagoong. Kaya naman sakto, nandito tayo ngayon sa Rosario, Cavite. Dahil dito daw ay makakahuli tayo ng mga maliliit na hipon na perfect panggawa ng bagoong. Kaya tara na, manghuli tayo ng mga maliliit na hipon. Kuya Romelio, good morning po. Hello po. Ano po ba yung mga kailangan natin panghuli ng mga alamang? Ito lang. Yung ba natin na malaki, no? Sakag ang tawag nila sa panghuli ng mga alamang. Sa paraang ito, gumagamit sila ng lambat na nakakabit sa dalawang kawayan. Tingnan natin kung meron. Kung nakikita nyo, may mga maliliit. Kaunti pa lang. Huwag umiipi yan. Tibo yan. May tibo. Yan. Okay. So itong mga Yan, mga isda, tatanggalin natin yan. Bagsak ulit natin at itulak ulit natin. Saan tayo papunta? Pag ganun ba? Pag-ilit ka, pag-ilit. Kung titignan mo sa malayo, parang kandali-dali lang eh. Pero pagka ginagawa mo pala siya, Mahirap. mahirap, nakakapagod. At kunwari, Yan. oo nga, nakakahingal tayo. Mukhang inaalat pa sila Jenzel sa pagkuha ng mga alamang. Pero tiyaga lang. Sabi nga nila, kapag may tiyaga, mas malamang may mahuhuling alamang. Sa kalahating araw po, madami naman kayong nahuhuli. Pero paano minsan? Ayun nga. Taga lang. Oo, tiyaga lang po talaga. Yan. Ay, ayun! Yeah! Kapagod! Bigat na! Medyo mabigat siya. Straight body nga pala. Yeah! Para akong kalabaw ngayon. Yung nagtutulak na kalabaw, no? Nag-aararo. Hindi naman siya laban sa hangin. Pero masakit dito. Tinutulungan na pala ako ng hangin. Masakit sa braso. Yeah. Woo! May freebies. Hindi lang alamang. Bitaw daw ako. Woo! Ayan na! Ang dami! Wow! Ayan, madami na yan, Tay. Ayan, oh. Ay, ang saya. Okay, ganito pala yung feeling. Parang yung pagod ko. Sulit na sulit. Patingin ako, Tay. Ayun, oh. Ito nyo? May hipon. Ay! Ano pa yung mga nahuli natin dyan, Tay? Ay! Stop. May tagiti yan. Wala naman. Hindi ka na dali. Hindi naman siguro, Ayan, Tay. nakakata. Woo! Okay na! Pwede na tayong gumawa ng bagong? Gumawa na tayo ng bagong? Nagutom agad ako eh. Let's go! Nakakiliti. Ayan na siya oh. Malamang sa alamang. Bagoong kayo mamaya. Tumatalon-talon po. Pagkatapos manghuli ng maliliit na hipon, bumiyahe naman tayo papuntang Tanza, Cavite para gumawa ng bagoong alamang. Makikita nyo dito, napakarami nating maliliit na hipon o alamang na nahuli. Ngayong araw lang to ha, dahil di ba Kuya Randy, maraming nahuli ngayon. Opo. Maganda ang huli. Opo. Kaya naman ito, paano po ba ang una nating gagawin? Una, isasalin, tapos lalagyan natin ng asin. Okay. Bago hahaluin. Okay. O sige po, salin na natin. Eto, gano'n ka bigat to? Kuya Randy? 35 kilos. Ay, kaya ko pala. Ayun naman pala. O sige. Ayan. Pag nagsasalin po kayo, 2 tao talaga ang nagsasalin itong Yes timba? po. Ayan. Aalisin din ang mga nahalong isda. Pagkatapos, bubuhusan na ng asin ang alamang. Woo! Uy! Grabe! Oh! Tapos shake lang. Pati pala sa palakasan, hindi magpapahuli itong si Jenzel. Iya! Woo!
Napalaban si madam. Nababalaban talaga ako. Bawal bumawi. Yeah. Ayun. Talagang pinahirapan si madam. Mabigat. Mabigat siya, ha? Hindi siya basta-basta. Pero siguro pag nakuha mo na yung tamang timpla o yung pagkaunti lang ng pag-shake-shake mo, ayun na lang itutulong ko, yung pagtanggal ng mga kung ano-ano. Mga isda-isda. Grabe, hindi ko alam kung narinig nyo, pero hingal na hingal ako. Kapag nahalo na ng mabuti, ilalagay ang mga alamang sa timba at saka ibuburo sa loob ng 1 linggo o higit pa. Eh, paano naman po tayong 2 weeks na? Ito na po yung 2 Okay. weeks. Yan na po yung tsura niya. Amoy na amoy ko. Ayan, tinan niyo. Mas mapula to kumpara dyan. Oo nga, ayan o. Ayan. Kung makikita nyo. Grabe yung amoy, parang ang sarap. Hindi pa naluluto to, ha? Yung iba nilalagyan lang ng kalamansi, sinasawsaw. Kinakain na. Ayan. Ang sarap. Parang Talagang malinis nakakatakam talaga siya. Ang bagoong alamang, main ingredient sa isang Pinoy favorite dish, pork binagoongan. Ito na nga po yung isa sa mga pinakita sa atin ni Kuya kanina na bagoong alamang na 2 weeks na ni Finerment. Sa isang kawali, igigisa ang sibuyas, bawang at kamatis. Pwede na po natin lagay ang pork. Ayan. Ang sarap. Halu-haluin Ang bango. lang po. Kapag nasangkot siya ng karne ng baboy, iset aside muna ito. Sa parehong kawali, igisa ang sibuyas, bawang at saka bagoong alamang. Kapag naluto na ang alamang, lagyan ito ng suka. Okay. Ayan. At saka ilalagay ang ginisang karne ng baboy. Ayun. Pakukuluin ito hanggang sa lumambot ang karne. Ayan na. So ano pong sunod na ilalagay natin? Talong na po. Yung talong na. Tapos pwede na po natin timplahan. Ayan. Sabay na rin po natin timplahan. Sugar. Po. Apo. Titimplahan din ito ng pampalasa at paminta. Kapag malambot na ang talong, pwede na itong hanguin. Ayan. Mga kapuso, luto na ang pork binagoongan. Ayan. Tsaka syempre kukuha tayo ng talong. Tikman muna natin ang ating pork. Malambot yung pagkakaluto. Kung napansin nyo kanina, ang dami naming nilagay na pepper. So, lasang-lasa yung pepper. At sakto lang yung alat nung ating bagoong alamang na nilagay kanina. Sarap niya, ha? Tsaka ito nga, itong ating talong. Okay din. Parang nire-remind niya ako ng pinakbet. Very porky, pero may part na healthy din. Kasi syempre may talong tayo, di ba? Parang yung lasa niya nalalapit nga sa pakbet. Pero mas masarap kasi mas maraming karne. Sarap ng kain ko ngayon. Aba, mukhang mapaparami ka ng kain, Jenzel ah.